Another day, another ganap, buhay OFW dito sa Taiwan. Ni hao, this is Mr. and Mrs. Farco, back again to our mini vlog. So, ayun na nga, alas 5 lang kami sa trabaho. Maaga kaming umuwi ngayon kasi humihina na yung production namin. Kung may bida-bidang empleyado, meron ding supervisor na bida-bida. Pa-output ng pa-output, kaya ayan, nag-overproduction na kami. Kaya wala na kaming overtime. Pag uwi namin ng alas 5, dumiretso kami ng burger run at bibili na naman kami ng hamburger. Yung asawa ko na walang kasawaan sa hamburger. Pagkabili namin, dumaan muna kami sa bahay para kuhanin yung mga gamit namin gagamitin sa may dagat. Dahil magbe-breakfast na naman kami sa may seaside. Nagmamadali na nga kami dito at yung mga kasamahan namin nandun na sila pero yung kalan nasa amin pa. Kung kailan nagmamadali, doon naman hindi ko maipasok-pasok itong bag na to dahil ang laki-laki. Kaya sabi ng asawa ko, akin na nga, ako na nga, ganyan lang yun, oh. Dali-dali, ganyan lang. Diba? Very easy. Kaya bang nito, takot mo lang pag nagalit ako. So bumiyahin na nga kami at sakto naman, kararating lang din naman pala nila. Sa next day pa sana kami pupunta rito. Kaso may bagyo nga at ayon sa weather uulan daw kaya pinaaga na namin. May stock na naman kami dito sa bahay dahil ilang araw na namang uulan to kaya sinusulit na namin yung paggala namin dito sa labas. Nagluto nga kami dito ng bulalo dahil yun yung trip nilang ulam. Siyempre dala namin yung mga kaldero namin pang malakasan. Dapat pressure cooker talaga agad para mabilis maluto. Wala pang 10 minutes luto na. Grabe naman, ang bilis naman. Oh, papakyut pa yan oh. Itong asawa ko na hindi makapag-antay oh, sineset up ko pa nga yung camera. Gusto niya na talaga akong katabi agad. Patay na patay talaga to sa akin. So ayan, kumain na nga kami at huwag kayong mauumay ha dahil lagi nyo kaming makikita dito dahil wala kaming overtime, lagi kami dito sa tabing dagat. Kung pwede lang sana magpatayo ng kubo-kubo dito, nagpatayo na kami. Kaso hindi pwede. Pagkatapos naming kumain, umuwi na rin kami kaagad dahil may mga pasok pa naman kami mamaya. In advance lang namin yung pagpunta dito dahil nga next day dadating na yung bagyo. At ilang araw kami hindi makakalabas, mabubugnot na naman kami sa loob ng bahay nito. Alam nyo naman, yung asawa ko ayaw pumirmi sa loob ng bahay. Kaya palagi kaming nasa labas kasi ang boring-boring nga pag nasa loob lang ng bahay. Kaya kahit tirik na tirik yung araw, sige, alis. Habang pauwi kami, nadaanan namin tong aksidente sa daan. Kaya sabi ko sa asawa ko, magdaan-daan ka, huwag kang mabilis magpatakbo. In God's name, sa tagal na naming nagmumotor, hindi pa naman kami na-aksidente. Sana Lord, wag mo naman sanang ipahintulot yun na mangyari. Yun lang, thank you for watching, bye!